Okay, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Tayuman para i-review naman yung ilang mga motorsiklo ni Yamaha mga kamots, no? So simulan natin sa pinaka-poging underbone nila, which is the Yamaha Sniper 155. So yan yung una natin i-review sa lineup ni Yamaha mga kamots, no? Pasok na tayo, review na natin yung poging underbone nila na Yamaha Sniper 155. So yan mga kamots, bali nandito na nga tayo sa loob ng Yamaha Motor Trade Tayuman. And then nasa harapan natin yung pinaka-poging underbone na lineup ni Yamaha, yung Yamaha Sniper 155. So sayang nga lang wala pa silang pinaka-latest na version ng Yamaha, which is yung Yamaha Sniper ABS version mga kamots, no? So ito nasa harapan natin is yung standard version pa lang nila. So ito lang yung naabutan natin. Pero syempre i-review na rin natin since nandito na rin lang tayo. So ano nga bang meron sa underbone na to ni Yamaha? Simulan natin sa looks and appearance. Okay, sa looks and appearance niya mga kamots, so napakaangas ng design nitong underbone ni Yamaha. Kasi kung titignan nyo rito, simula rito mga kamots, para siyang aggressive tignan yung ano niya, yung visor niya. Ayan, meron mga edges dito. Ayan. Tapos marami pa siyang mga edges dyan sa design ng motor niya. Sporty looks kung titignan mga kamots, no? Then pagdating dito sa headlight mga kamots, ayan, ang liit lang nung ano niya, yung diameter ng ilaw niya, yung pinaka headlight niya, pero astig ng forma niya, no? Hindi siya parang bulky tignan. Ang liit lang nung ano niya, ng design ng headlight niya, pero wag kayo mga kamots kasi malakas yan sa gabi. Nakakita na ako ng Sniper 155 sa gabi mga kamots, na talagang malakas din yung headlight niya. Ayan, kahit na ganyan lang kaliit yan. And then dito sa harapan, ayan, nandito yung logo ng Yamaha. Ayan, tapos may design dito. Ayan, tapos dito naman sa RL pala to mga kamots. Ito yung daytime running light nya, left and right. And then yung additional light nya dito, ayan, sa ilalim. Then yung turn signals nya nandito sa ilalim mga kamots, dalawa. I think ayun, naka bulb type pa to mga kamots. Pero yung ano nya, yung DRL nya at saka yung headlight is LED na yan. So yung sa turn signals mga kamots, left and right, tapos front and rear is naka bulb type pa po. Ayan. So kung mapapansin nyo dito mga kamots, meron siyang design dito na patusok. Ayan. So marami siyang mga edges mga kamots, no? Ayan. So pagdating sa gilid, ayan, so nandito yung logo ng Yamaha. Ang design ng decals niya, ito mga kamots, may design na blue tapos light blue. Then nakalagay dito BBA or Variable Bulb Actuation. So naka BBA na po yan. And then dito Yamaha. So ito pala nire-review natin mga kamots, ang kulay pala nito is race blue. Ayan, so race blue. Meron silang dalawang kulay ng Yamaha Sniper dito. Itong race blue tsaka yung Stormflow, ayun. So dalawa yung available nila dito as of March 24, 2024. Ayan. So pagdating naman dito mga kamots, ayan, nakalagay dito sa may bandang likuran niya, Sniper. So sa ibang bansa mga kamots, tulad sa Indonesia at sa Vietnam, ang tawag dito is Exciter. Exciter po ang tawag dito. Pagdating dito sa Pilipinas, ginawa siyang Sniper. So katulad din siya ng ibang motorcycle brand na kapag dumating dito sa Pilipinas, iniiba yung pangalan. Ayan. So ito po is from Exciter, ginawa siyang Sniper dito sa Pilipinas. And then sa likuran, meron siyang sturdy grab bar dito mga kamots. Payat lang siya, pero mukhang solid naman. Bumagay doon sa kulay ng motor. Kulay asul din. Ayan. O matibay naman, alloy din ang ginamit. And then sa taillight mga kamots, ito po yung taillight nya, LED po yan mga kamots, no? Yung pinaka taillight nya. So yung bali, yung peanut bulb lang yung turn signals nya. So mas maganda siguro kung in-upgrade na rin ni Yamaha to, from peanut bulb to LED. Ano nya, mudguard nya mga kamots. Of course meron siyang taillight para kitang kita yung plaka mo sa gabi, lalo na sa mga madidilim na lugar. Meron siyang design dito for aerodynamics. May mga butas-butas siya dyan mga kamots, no? Air vents for aerodynamics.
Ayan. Ang sukat ng gulong ng Yamaha Sniper 155 sa unahan mga kamots is 90 by 80 by 17. Ayan. And then ang ginamit na brand para sa Yamaha Sniper ni Yamaha na gulong is Maxxis tire mga kamots. And then sa likuran naman mga kamots, ang sukat ng gulong niya is 120 by 70 by 17. Then Maxxis tire po ang ginamit din. Then parehas tubeless po yan mga kamots. Front and rear po. Naka tubeless siya. So kapal din ang gulong nyo. Sa chain drive nya, ayan, kakaiba din yung ginamit na na chain tsaka sprocket. Pang big bike din kumbaga. Yung design, hindi siya ordinary na chain sprocket. Ayan, siguro marahil ganito na nga talaga yung ginagamit. Lalo na sa mga underbone na may kalakihan ng displacement mga kamots, na parang pang big bike na yung ginagamit na chain drive para heavy duty. Gear transmission, single pedal lang yan, wala sa likuran. So wala kang tatapakan sa likod, dito lang puro lang sa harap. Ayan. And then ito yung niya, footrest nya. Ayan, natutupi siya pero nababalik. And then yung ginamit na passenger footrest, alloy po mga kamots. Ganda. Ganda ng design. Matte black. Tapos ayan, stainless alloy ito. And then meron siyang side stand. Ayan. Then center stand. And then sa tambucho naman niya mga kamots, ang ganda ng design ng tambucho niya. Oh. Pahaba siya. Maliit dito tapos palaki rito. Ayan. Then mahaba siya tignan. And then two-tone siya, isang matte black tsaka itong glossy gray, metallic gray sa may bandang dulo. Ganda ganda ng ginamit. Then sa upuan niya, ito yung upuan niya, medyo malambot din, although parang manipis siya tignan. Ayan, pero siya, malambot mga kamots na. Naka digital panel lang nga pala ito mga kamots, so hindi natin makikita yung kung ano yung mga nandito, pero I'm sure nandito yung mga trip meter, battery voltage, speedometer, odometer, nandiyan lahat yan mga kamots. Then may orasan pa to, alam ko. Then kung kailangan mo na mag change oil, nandiyan din yan, alam ko. Sayang nga lang, di natin makikita. And then dito sa niya, switches niya, buttons and switches mga kamots. So sa left side nandito yung high beam, low beam. And then meron siyang built-in passing. Ayan, built-in passing po yan. And then left and right turn signals switch. Ayan. Then horn. Dito naman sa right side mga kamots, ang kagandahan dito kay Yamaha Sniper 155 mga kamots, although wala siyang kill switch sa side stand, nilagyan naman siya ni Yamaha dito sa may handlebar, which is nandito sa left, sa right side. Ayan. So meron po siyang kill switch mga kamots. Itong kulay pulang button niyan o switch. Ayan po, yan po yung para sa kill switch. And then meron din po siyang built-in hazard mga kamots. Ganda. Full package itong motor na to mga kamots, itong Yamaha Sniper 155. No wonder kung bakit may mga ilang riders na talagang ginugusto itong underbone na to ni Yamaha, kasi full package siya mga kamots. Kumbaga wala ka nang gagastusin pagdating sa mga electrical. May hazard light, may passing, wala ka nang modification na gagawin, built-in na po lahat yan. And then yun nga, gaya na sinabi ko, may hazard siya dito, pwede mong i-on yung hazard, pwede mong i-off. Ayan. Then nandito yung electric switch niya mga kamots, na. Then sa handlebar naman mga kamots, ayan, ang ganda ng design niya. Itong design ng handlebar na to, parang ito na yata yung ginagamit nila sa lahat ng motor nila, sa Mapa NMAX, ayan, Aerox, ayan. Ito na yata yung talagang design na ginagamit nila. And then sa bar end, ayan, alloy yung ginamit, plain bar end. Then sa levers niya mga kamots, sa clutch lever, ito po yung clutch lever niya. Ayan, itim yung ginamit, alloy din, ganda, bumagay sa motor. Sa brake lever niya, ito mga kamots. And then nandito din yung receiver tank para sa front brakes. Ayan, ganda. Then sa digital panel pala mga kamots, ito yung pinaka button niya, main button niya. So ito na yung pinaka button para sa lahat. Ayan. And then pagdating naman dito sa susian niya mga kamots, ayan, ito yung susian niya, naka-anti theft na siya, naka-shutter key. So ikot mo lang yung dito, yung susi mo dito, magbubukas na yan.
Nandito na rin po yung lock sa manibela and then yung seat opener. So nandito na rin. Pinagsama-sama na lahat dito sa sasakyan na to. Ang wala nga lang dito mga kamots is yung built-in charger. Yun lang yung ano niya, yung kulang sa kanya mga kamots. Although full package itong motor na to pagdating sa mga electrical, pero kinulang siya pagdating sa charging socket. So wala siyang charging socket, no. So pero pwede mo rin naman palang palagyan yan mga kamots dito sa gilid na para ano dito, alain dito sa may susyan. So mostly kasi ng mga nag-Yamaha Sniper is pinalalagyan nila ng charging socket dito. Ayan. Or dito. So pwede pa rin naman kayo maglagay mga kamos. Hopefully sa ABS version meron na. Ayan. So maghintay lang tayo ng stock. Magkaroon ng stock si Yamaha. Okay, so nakasuyo tayo sa isang stop dito sa Yamaha mga kamos para buksan yung under seat, yung upuan ng Yamaha Sniper. So unfortunately mga kamos, gaya ng ibang underbone lineup ng ibang motorcycle brand, wala din siyang under seat compartment o U-box, no? Kumbaga nandito lang yung tangke. Ayan. So nandito po yung tangke niya mga kamots, no? And then ang kaibahan lang mga kamots, nandito yung baterya niya. Ayan. So dito nilalagay yung baterya niya. So safe na safe mga kamots, lalo na sa mga baha na matataas. Safe na safe yung baterya mo. Unlike sa ibang mga motorsiklo na nasa baba yung baterya. So prone siya mapasukan ng tubig if ever. No, ito safe na safe siya mga kamots kasi nasa pinaka mataas na bahagi siya ng motor. This is nandito sa may upuan. So dito daw yung baterya and then ito yung pinakatangke niya. Ayan. So ang linis tignan mga kamos, no? And then meron siyang rubber stopper dito para sa upuan. Ayan. So ang fuel tank capacity ng Yamaha Sniper 155 mga kamos is 5.4 liters. So medyo malaki-laki yun, ha? And ang fuel consumption niya based sa Yamaha mga kamos is 43.4 kilometers per liter. Malayo-layo na rin yung mararating mo pagdating sa Yamaha Sniper 155. Dako na tayo sa engine specs niya. So ano nga bang meron sa motor na to mga kamots? Ano nga ba yung engine specification niya? So nandito yung engine specs niya mga kamots. Unang-una, 4-stroke overhead cam o SOHC, single cylinder, and naka 4 valves po siya. Then ang displacement po niya is 155cc or cubic centimeters. And then compression ratio is 10.5:1. Max horsepower niya mga kamots is 13.2 kilowatts per 9,500 RPM, and then max torque niya is 14.4 Newton meter at 8,000 RPM. And then fuel system nito mga kamos, of course FI, fuel injected, matipid po yan. And then ang cooling system niya is liquid cooled. So naka liquid cooled po siya, so hindi siya prone sa overheat. And pwede siya sa mga malayo ang biyahe from north to south. Okay. So starting system niya mga kamos, electric starter. So unfortunately wala rin siyang kickstarter. So gaya na sinabi ko sa inyo, pagka ang motor niyo is walang kickstarter mga kamos, mas maigi na i-monitor nyo palagi from time to time yung baterya nyo. Kasi kapag naubusan ng baterya yan, for sure, lalo-lalo na sa gitna ng daan ng wala na mga malapit na motor shop, magtutulak talaga kayo mga kamos, no? Kaya nga meron yung battery monitoring sa panel gauge para ma-monitor nyo yung baterya nyo. So wag na wag nyong ihahayaang ma-drain yung baterya nyo mga kamos, no? Since wala nga tong kickstart. So yun lang yung downside ng mga walang kickstart. Okay. So pagdating sa gear transmission niya mga kamos, 6-speed constant mesh po. So hanggang 6 po yung speed niya. And then sa suspension, telescopic fork sa unahan, then swing arm sa likod. Then parehas po siya naka disc brake. Sa unahan po is hydraulic single disc brake, then sa likuran hydraulic single disc brake din. Yung radiator niya mga kamos nandito sa ilalim. Ayan. So mostly yata ng mga underbone dyan talaga sa ilalim yung radiator niya. Ayan. Sa drive system nito mga kamos, since naka underbone to, gumagamit siya ng mechanical chain drive. Ayan, nakakadena po yan yung pinakita ko sa inyo kanina. And then sa dimension naman tayo mga kamos, ang dimension ng motor nito, overall length 1975mm o yung haba niya. And then overall width, yung lapad niya is 665mm. And then yung overall height niya, yung pinakataas niya mga kamos is 1085mm. Ayan, so medyo may kataasan siya, pero abot pa rin naman yan mga kamos yung motor na yan ng mga 5.6 to 5.9, 5.10 ganun. Mas abot na abot yan. Then seat height niya mga kamos is 795mm, and then yung ground clearance niya is 150mm. So hindi ka rin mangangamba na baka sumahid ka sa humps kasi medyo mataas-taas din yun yung kahit paano.
Dako na tayo sa pricing ng motor na to. Magkano nga ba ang Yamaha Sniper 155 dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman as of March 24, 2024. Alright, so ang cash basis ng Yamaha Sniper 155 sa Yamaha Motor Trade Tayuman mga kamos as of March 24, 2024. Sa pagdating sa standard mga kamos, ang cash basis po niya is 123,900. So unit price pa lang po yan mga kamos, wala pa dyan yung mga hidden charges like yung registration. And then sa R version naman mga kamots, ang cash basis ng R version ng Yamaha Sniper 155 is 129,900 pesos. Dito po sa Yamaha Motor Trade Tayuman. And then sa mga gusto naman kumuha ng installment ng motor na to mga kamots, yung Yamaha Sniper 155. So installment price po niya or yung pinaka down payment po niya pagdating sa standard is 15,000 pesos. So unit price pa lang din po yun, wala pa po din yung mga hidden charges like registration. And then ang monthly amortization mga kamots ng Yamaha Sniper 155 sa 3 years is 5,608. And then pagdating sa 2 years, 7,362. And then kung gusto mo naman ng 1 year lang o mabilisan, ang monthly amortization mo is 12,200 pesos. May rebate pa raw po yung mga bawat monthly amortization nyo. Kapag first timer pa lang po ninyo kumuha ng motor dito sa Yamaha, ang rebate po ninyo is 200 pesos. Then kapag second timer na or palagi na kayo kumuha ng motor dito ng installment is 500 pesos. Tama ba sir? Yun, 500 pesos daw po yung rebate. So malaking tulong yun yung rebate na yun mga kamos, no? Lalong lalo na yung 500 kasi panggas nyo na rin yung kahit paano. And then pang Jollibee nyo na rin. Sa R version naman mga kamos, ang down payment para sa R version ng Sniper 155 dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman is 16,000. So unit pa lang po yun. Again, wala pa rin po yun yung mga hidden charges like registration. And then ang monthly amortization mo sa pagdating sa Yamaha Sniper 155R, pagdating sa 3 years mga kamos is 6,004 pesos. And 2 years, 7,692 pesos. And then pag 1 year naman o gusto mong mabilisan, 12,753 pesos po ang monthly amortization for 1 year. Ayan, so yan po yung ano niya, cash basis and installment basis ng Yamaha Sniper 155 dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman. Ayan. So nabanggit ko nga pala sa inyo mga kamos yung R version nito. So sabi ng mga staff dito sa Yamaha, ang pinagkaiba lang daw yun, yung R version kasi nakakilis. And I think may ano din, may charging socket din yun, yung R version. So ang hihintayin natin mga kamos na dumating dito sa Yamaha is yung pinakabagong version ng Sniper 155 which is yung ABS version. Alam ko marami nag-abang doon mga kamos. Marami din naghintay doon sa ABS version na yun kasi dagdag na points yun pagdating sa Yamaha Sniper yung naka ABS na siya, no? Meron silang Facebook page, so follow nyo na lang Facebook page nila and mag-message na lang kayo sa kanila sa mga available na unit dito mga kamos, sa mga motor na gusto nyong kunin dito, mapa cash basis or installment basis. So mag-message na lang kayo dyan mga kamos, para hindi naman masayang yung punta nyo kung sakaling mag-i-inquire kayo kung meron bang stock ng ganitong motor dito sa Yamaha. Ayan, so message na lang kayo sa Facebook page nila and then may sasagot naman sa kanila dyan. And open din pala tong Yamaha Motor Trade mga mods dito sa Tayuman from Monday to Sunday, wala pong saraduan. So darating na Holy Week mga mods, sarado sila from Holy Thursday hanggang Holy Friday, Saturday mga mods, no? So sa Sunday, Easter Sunday, bukas sila. So sa mga gustong kumuha ng mga motor dito, bisita lang kayo dito sa Yamaha Motor Trade Tayuman and marami naman mag-a-assist sa inyo dito. So ito po yung Yamaha Sniper 155, ang pinaka-poging underbone ni Yamaha. Dito ko na lang natatapusin ang aking vlog mga mods. Gusto ko ulit magpasalamat sa mga staff dito sa Yamaha na pinahintulutan tayong i-vlog itong Yamaha Sniper 155 nila. So umpisa pa lang to mga mods ng pag-vlog natin ng mga Yamaha motorcycles nila. And sa mga susunod na vlog natin, abangan nyo yung ibang mga motorcycle na i-vlog ulit natin mula sa kanila. So hanggang dito na lang mga mods, stay safe, ride safe always. Peace out.